Hello, hello, magandang hapon sa inyong lahat. Kumusta po kayo sa lahat po ng mga manonood at subscriber ko? Ngayong araw na to, meron akong i-share sa inyo at kaunting kaalaman na rin lang dahil dito kayo na rin lang nakita yung i-share ko sa inyo at para malaman natin. Ito ay about sa mga buhangin. Tungkol dahil ako'y naandito sa construction ay mas magandang malaman natin. Kasi napansin ko lang, merong buhangin dito na mapula-pula, mapusyaw na pula-pula. Kung nakikita nyo itong nasa likod ko, ang tawag dito ay mortal sand. Mortal sand ang tawag dito. So, papakita ko sa inyo kasi pag hinipo nyo siya, madulas, pinong-pino. So, ipapakita ko sa inyo at ipapaliwanag ko sa inyo kung ano ba yung mortal sand at yung pangkaraniwang buhangin na ginagamit natin. So, halina at ipapakita ko sa inyo. So, ayan. So, dito muna tayo sa mortal sand na tinatawag. So, kung makikita nyo, medyo mapula-pula siya, mapusyaw. Ayan. Dahil sa nabasa na. So, ayan, papakita ko sa inyo. Hawakan ko. Ayan. So, ang kulay niya talaga ay medyo mapusyaw-pusyaw na pula. Kung makikita nyo sa iba, ayan, medyo pinong-pino siya at madulas. So, ipapaliwanag ko sa inyo kung saan ba ito ginagamit. So, baliktarin ko ang camera. Napansin ko na itong tinatawag na mortal sand kasi ibang kulay. Sa camera, medyo hindi nyo mapapansin na medyo mapusyaw-pusyaw na pula ang kulay. Pero ang malaking tanong ko, saan ba ginagamit ito at bakit iba ang kulay? So na pag-alaman ko at sa aking pagsasaliksik ay ang mortal sand pala ay meron pa rin isang tinatawag na masonry sand. At karaniwang nagiging iba ang kulay at itsura dahil sa paraan ng pagproseso. At makikita natin na halos pare-parehas ang size at mga buhangin. Halos pare-parehas ang size at makinis siya. Kung mapapansin natin, kung ihipuin nyo, madulas siya. Ang mortal sand ay sobrang pino at makinis at pantay-pantay ang laki ng butil. At ito ay sinasala ng mabuti para matanggal ang maliliit na bato at graba. Kumpara sa mga pangkaraniwang buhangin, ito ay magaspang at matalim at may kasamang maliliit na bato. So, kung inyong tatanungin kung saan naman ito ginagamit, karamihan ginagamit itong mortal sand sa pagpapalitada, sa paggawa ng bricks. Ito po karamihan ang ginagamit. Kaya pala yung ibang bricks ay may kulay din. Tapos ginagamit din ito sa pagdikit, sa paglilay ng hollow block. Yan po yung karamihang pangkaraniwang ginagamit ng mortal sand sa mga gumagawa ng mga hollow block. Mas maganda po daw itong gamitin compare sa normal na buhangin. Medyo mahangin po ngayon. Sa mga umu-order ng konkreto dito sa kumpanya, depende nila kung anong klase nung gagawin nila at inire-request nila sa kumpanya o alam ng kumpanya na ang mortal sand ang gagamitin. Kaya ayun po yung pinagkakaiba ng pangkaraniwang buhangin at itong mortal sand. Medyo mahangin po, pasensya na. So ayun, kahit papano ay naintindihan natin na itong mortal sand ay karamihang kinukuha sa quarry or sa mga ilog tapos huhugasan. Doon po yan nakikita itong mga mortal sand na ito. At lilinisin nilang mabuti yung itong mortal sand at huhugasan nila upang sa ganun makita nila yung kagandahan ng mortal sand at siyempre ayusin nila yung pagsasala kaya pare-parehas po ang laki niyan.
Hindi tulad ng pangkaraniwang buhangin na may kasamang mga bato-bato na maliliit pa. Ayun. Punta tayo doon sa isang buhangin na normal na ginagamit natin. So, tara po. So, ayan, pakita ko lang sa inyo. Ayan, nandiyan na sa bin at sa ilalim niya may conveyor. So, bubuksan nila yung gate para mag-proceed at dalhin naman sa mixer doon pataas na yan. Ayan po. So, punta tayo doon sa isang buhangin na pangkaraniwan. Kung tatanungin nyo, ang oras na po dito ay alas 8 na ng gabi. So late roaster po ako, kaya hanggang ngayon na andito pa ako. Ito na yon. Ito naman graba na 20 mm at ito naman yung buhangin. Bali, ang kulay po ng normal na buhangin ay para siyang abo at kapag nabasa naman ay medyo maitim-itim. At babaliktad rin ko ang camera. Ayan. Ito, kung makikita nyo, medyo magaspang siya. May kasamang mga bato-bato at hindi tulad ng mortal sand na makinis, pare-pares ang sand. Pare-parehas ang size at smooth siyang hawakan, madulas. Hindi tulad nito magaspang. Bali po, ulitin ko, yung itong pangkaraniwang buhangin, kaya ganito ang kulay nito dahil nagmula po ito sa mga bato, mga dinurog na bato or sa granite. Yun po yung pinapaliwanag kung bakit ganito ang kulay ng bato. Ng buhangin. Compare nga ulitin ko, compare sa mortal sand, bali po sa quarry po nang gagaling yung mortal sand na yan or sa mga ilog kung saan doon nahuhukay at lilinisin nilang mabuti at sasalain. Kaya ayon ang kinalabasan, makintab, malinis at pare-parehas ang size. So, ayun po. Sana kahit papano ay natuwa kayo at merong akong na-share sa inyo na ganun pala ang mortal sand, kung ano ba yung pinagkaiba at saan galing yung mortal sand na mapusyaw-pusyaw ang kulay at kung ano ang specialty ng mortal sand kung saan ginagamit. So, ayun po, at hanggang dito na lang at sana ay kahit papano ay meron kayong nakuhang idea at ganun pala yung pinagkaiba ng buhangin. Dalawa pala yung klase ng buhangin. Merong mapusyal-pusyaw na pula at yung pangkaraniwang buhangin. So, ayun po, maraming salamat sa walang sawa niyong panonood at makita-kits po ulit tayo sa mga video ang i-upload ko. Hanggang sa muli po, maraming salamat pong muli. Mag-iingat po kayo.